Isang masamang disgrasya ang nangyari habang nandito kami sa dagat. Kinabahan kami dahil sobrang delikado at pwedeng mapilayan. Meron ding mga pako sa gilid. Kung pasipagan lang ay talagang ilalaban ko tong si Awi. Kahit saan pwede mo tong isalpak. Printing man yan, tahiman yan, press man yan. Ang hilig nga na ito yung mga nagpupupukpok, yung martilyo. Kaya naman I'm so blessed kasi ganyan siya, sobrang active. Normal niya yan, hindi siya pinipilit at talaga nag-i-enjoy siya. At habang nagpiprint siya, eto namang si Fritz ay todo ensaya sa gilid. Kahit na umuulan, maliit lang yung space ay ginagawa ng paraan. Kanya-kanyang gawain pero ang lahat ay nagiging productive. Kaya anyway, bago natin ituloy itong video na to ay meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa James 1 verse 22, "But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves." One of the most important words in the Bible is obedience. It doesn't matter kung anong gusto mong gawin para kay Lord. Kung hindi yun yung gusto niyang gawin mo, baliwala kasi it's still counted as disobedience. Like yung nangyari kay King Saul. Sumunod siya partially pero hindi ng buo. Hindi fully. Dumiskarte siya ng sarili niya dahil sa palagay niya ay mas mag-glorify niya si Lord sa pamamaraan niya. Kaya nga gaya ng verse na binasa natin, we cannot just listen. Makikinig tayo sa podcast, magbabasa tayo, makikipag-fellowship tayo, pupunta tayo sa church at maririnig natin yung mensahe. Ang kaso lang, pagkatapos natin marinig, we don't apply it in our lives. Kaya kahit anong daming nalalaman natin, kahit mag-aral tayo ng salita ng Diyos, without application, without real obedience, it is nothing. Pero tignan natin, paano ka nga ba makakasunod ng tama kay Lord? Unang-una, kailangan mo munang maibigay ng buo yung buhay mo sa Kanya. Dahil hanggat sa ikaw yung tingin mong nagmamay-ari ng buhay mo, hindi ka naman talaga makakasunod sa Kanya. Kasi most probably, susundin mo yung sarili mo. And applying the Word of God in your life means denying yourself. At magfo-focus ka na sa kung anong gusto niya, sa kung anong paraan niya. Kahit kailan hindi magiging madali para sa isang tao na talagang hindi naman nakasurrender kay Lord ang sumunod sa utos niya. If you want to fully obey God, first to give your life to Him. Hindi sapat na marami tayong alam sa Bible or nag-church tayo kahit 100 years pa tayong mag-church without obedience and application sa buhay natin. It will all be useless. And this is a clear challenge for those people na nagsasabing tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Sumusunod ako sa Kanya. Lagi ako nagbabasa ng Bible. I always go to church. Hindi natin kailangan patunayan sa tao. Importante alam ni Lord at alam natin sa puso natin kung totoo yung sinasabi natin. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Kita ko lang isang moment na nakakatawa sa lakad namin, guys. Habang etong si Mark ay takot na takot at hindi niya alam kung paano siya tatalon, ay merong disgrasyang nangyari sa gilid. Dali mo na! Tara! Huwag mo na! Dali mo! Dali mo na! Tara! Huwag mo na! Uy! Bagsak! Uy! Ba't kasi doon ka bumababa? Diyan, anong ginagawa mo? Bakit ka bumabagsak ng ganun bigla-bigla? Isa na kay Mark yung focus namin, napunta tuloy sa'yo. Huwag mo bigyan. Hayaan mo muna. Hayaan mo. Hayaan mo. Hayaan mo. Hayaan mo muna. Hayaan mo muna. Hayaan mo muna. O, punta ka doon. Ito. O, ano? O, natuto ka bigla, di ba? Oo, ayun, natuto lumangoy. Kailangan lang tatalon ka para matuto ka. Malalaman mo ba pag hindi mo sinubukan? Ganon din sa salita ng Diyos. Malalaman mo ba yung kapangyarihan ni Jesus Christ sa buhay mo kung hindi mo to bibigay sa Kanya? Kaya tumalon ka nang malaman mo.